Sa darating na Pasko, bagong takanan sana ang inaasahan ni Sheena, hindi niya tunay na pangalan para sa kanyang pamilya. Matapos ang 2 taon na pagtatrabaho sa Australia bilang nutritionist at chef, sa wakas, may papagawa na rin daw niya ang luma nilang bahay na matagal niyang pinag-ipunan. Pinagtrabahuan din naman namin to. At saka, hindi lang pera ko, syempre pera din ng mga anak ko to. At least by 2025 ay magpapasko na kami sa bahay namin. Taong 2023 nang i-refer ng isang kaibigan ang 28 taong gulang na architect na si Christian Agripa kay Sheena. May-ari daw si Arky ng isang architectural and construction firm sa Silang Cavite na Corinthian Construction Services. So nakita ko yung project ni architect sa kanya, at tamang-tama tumitingin ako ng gagawa ng bahay namin. Binisita ni architect ang bahay ni Sheena na nais na niyang iparenovate at ipaayos. Nang makita ang property, binigyan daw si Sheena ng inisyal na mga plano at ang kabuoang presyo para sa pagpapaayos sa bahay, 3 million pesos. Para mapabilis ang trabaho niya, binigyan ko siya ng 1.5 million. Halos kalahati na yung nabigay ko for my initial down payment sa kanya. March 2024, sinimulan ng ayusin ng grupo ni Architect Christian ang bahay ni Sheena. Pero si Arky, hindi raw mabilang ang mga kondisyon. Ang bahay namin sa lukuyan noon ay walang kuryente. Naging kasunduan namin ni architect, kukuha kami ng generator para may supply ng kuryente. Pinagbibigyan ko pa rin siya kahit walang trabaho. Marami siyang nirereklamo dahil kesyo mainit daw doon, di daw makakonsentrate yung mga tao dahil generator lang ang gamit. Sa mga susunod na buwan, nakahalata na raw si Sheena na pabawas ng pabawas ang mga pumapasok na construction workers. At ang napagkasunduan nilang 7 buwan na renovation period, umabot na lang 8 buwan! Ako mismo yung tumatawag sa kanya na para bisitahin mo naman yung site kasi parang wala namang nagtatrabaho tuwing pumapasyal ako. Pero sa halip na paliwanag, ang binigay raw ni Arky, panibagong billing statement. Nagbibill ka sa akin, pero wala nagtatrabaho doon sa site. But despite December 3, binigyan ko pa siya another 600,000 para daw maituloy niya yung project. Kasi ang inaalala ko ay masisira yung pundasyon ng bahay ko dahil tubig, ulan, init, at saka nilulumot na yung buong bahay. Sabi ko, lagyan mo naman ng bubong yung bahay ko. Nang humirit ang arkitekto ng mahigit 200,000 pesos para mapabubungan na raw ang bahay, dito na raw humingi si Sheena ng second opinion. Pina-assess ko yung bahay namin, yung ginawa niya, yung project, ay ang lumalabas, 40% pa lang. Wala pa sa 40% papasok yung completion ng bahay niya. Parang mauubos na yung budget, hindi pa niya inuumpisan. Dahil ghosted na raw si Sheena ng taong pinagkatiwalaan niyang gagawa ng kanyang dream house, kinausap na niya ang project manager ni architect. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga nangyari sa inyo? Personal niyo bang away ito? Dinadamay niyo lang ba ako? O ano? Sabi niya, hindi ma'am, ano to, talagang nung nag-meeting tayo na sinabi mo, binigyan mo siya ng compromise agreement, pinagtawanan ka na nun dahil sabi niya, akala mo babalikan pa kita. Nalaman din niya sa project manager na hindi raw ito ang unang proyektong iniwan ni Christian na nakatenga. Gasgas na po yan, architect! Nawalan ako ng lakas nung nalaman ko na marami pala siya, hindi lang ako niloko niya. Hindi ako nakakatulog kasi nakakaya dahil yung bahay na yun, doon lumaki yung mga anak ko eh. Doon na sila lumaki, pinanganak. At ancestral yun eh. Marami nang alaala doon. Tsaka lahat kami nangangarap na yung bahay na yun, magsasama-sama kami tuwing Pasko. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.